Pangarap noon ng 73 gulang na si Lola Estelita D na maging guro. Pero nanatili na lamang iyong pangarap dahil sa naranasan niyang pang-aabuso sa kamay ng mga sundalong Hapon. 14 na taong gulang si Lola Estelita nang maging isa sa comfort women ng mga sundalong Hapones noong World War II. Nung panahon ng Hapon, hindi na kami nakapag-aral. Wala kaming magandang kinabukasan. At ano na lang ang amin mapapasukan, trabaho, katulong. Dahil wala kaming pinag-aralan. Hanggang ngayon, wala raw hustisyang nakamtan ang mga tinaguriang comfort women. Hindi rin daw sila nakatanggap ng danyos sa mga pang-aabuso sa kanila. Sa Pilipinas, 38 comfort women ang nabubuhay pa. Kaya hiling ni Lola Estelita, makuha na ang matagal na inaasam na hustisya bago pa sila mawala sa mundo. Nanawagan kami na kay Presidente Bongbong Marcos na tumulong sa amin na makipag-ano sa kay Pumio Crescida para naman maibsa naman ang amin mga kapihan. Bago naman kami mamatay, may justisya kaming nakakamit. Maliban sa kompensasyon at dialogo sa gobyerno ng Japan, gusto rin ng grupo ng comfort women na isama sa curriculum ng mga eskwelahan ang karahasan na kanilang naranasan. Ang mga taga-suporta ng grupo, hinihimok ang gobyerno na magtayo ng mga shrine ng comfort women bilang pag-alala sa isang madilim na kabanata ng kasaysayan. We allowed Japan to put up memorials and shrines honoring their dead soldiers who killed, tortured, raped our men, women, children. Why cannot the government put up shrines and memorials for our own, recognizing our own comfort women? It is unfair. Hindi po pwedeng baliwalain ang nangyari sa mga lola dahil posibleng magkaroon ng second generations of comfort women, second generation of the victims if the stories of the lolas will not be included in the curriculum. Yung reparations should be preceded by a formal public official apology from the Japanese government. Nag-uumapaw na kalungkutan pa rin daw ang nararamdaman ng mga nalalabing comfort women dahil hindi pa napagbabayaran ng Japan ang mga krimen nito. Daniza Fernandez, CNN Philippines.